Sige to. Buhay po ba ang Diyos? Napagod po ba kayo? Nagalak naman po ba kayo sa inyong pagsasayaw? Sa inyong pagpupuri sa ating buhay na Diyos? Tingnan ko nga po kung nakangiti ng bawat isa sapagkat pinagalak sila ng ating Panginoon. Ayan po. Yung pong mga nasa labas, pwede na pong pumasok dito. Siguro po nag-CR ano? Nagsipag-CR sila. Sige po, kayo po ay mag-relax muna. Yung mga nauuhaw, pwedeng uminom. Habang iniintay po natin ang ating mga kapatid, binabati ko po ang ating mga taga-subaybay through internet. Sa ating pong mga kapatid, sa iba't ibang dako ng bansa ng sari-saring bansa po. Hindi ko na po isa-isa, napakarami po nila. Pero babatiin ko po si Mami Feli. Hello Mami, Daddy, hello po sa inyong lahat. Sa tuwina po, nangagalak ang ating Panginoon. Sa tuwina siya ay ating inaalayan ng ating mga sarili, ng ating oras, para siya ipagtunan nga po ng panahon na kilalanin siyang ganap. Mahal na mahal po tayo ng ating Ama. Handa na po ba kayo makinig? Ay, handa na si Tita. Hindi ka ba napagod? Ay, hindi. Kasi medyo malamig po ang panahon. Ano po? Medyo malamig kaya hindi tayo masyadong pinagpawisan. Amen po ba? Amen po ba? Magising pa po ba kayo? Amen. Siguro po, marami mamaya mag-volunteer na mag-share kasi gising na gising po ang mga anak ng Diyos. Amen po ba? Pumalakpak nga po kayo ng malakas para sa ating Panginoon. Tuwiran nga pong mahal na mahal tayo ng ating Ama, kaya sa tuwina, gayon na lamang ang paglingap niya sa atin, ano po, ang pag-apuhap niya sa atin upang busugin ang kanyang mga salitang banal. Amen po ba yon? Kaya sa tuwina po, ang pakikinig sa kanyang mga banal na aral, kanyang mga salitang banal, sa tuwina ay ating nanamnamin at ating tatanggapin, isa sa buhay at sa pusong ganap, upang wag pong masayang ang pag-aalay ng ating Panginoon. Amen po ba yon? Sapagkat kung tuwirang tatanggapin natin, sa buhay, pananaligan, pananampalatayanan, ang mga salita niya ay tuwirang makikinabang po ang bawat isa. Amen po ba yon? Kaya wag po nating sayangin ang bawat oras, ang bawat manoon, ang bawat araw na ibinibigay sa atin ng Ama. Sa pamamagitan ng mga salita niya ay tuwirang na ipapadama po niya ang kanyang pagmamahal. Amen po ba yon? Kung ikaw man ay nalulumbay, nalulungkot, nandyan siya para tayo aliwin. Amen po ba? At kung kayo naman po ay nahihirapan, nabibigatan sa inyong mga karamdaman, nandiriyan ang ating Panginoon para kayo alayan, para kayo ipagalingin. Amen po ba? Kaya wag po kayong malungkot o malumbay, sapagkat tuwiran nga pong minsan pinadarama sa atin ng ating Ama na tayo malumbay, na tayo malungkot, na tayo magkaroon ng karamdaman o problema, nang sa gayon ay maipakita niya ang kanyang kahiwagaan. Amen po ba yon? Ang kanyang kadakilaan o ang kanyang kapangyarihan o ang kanyang pag-ibig na walang hanggan sa ating lahat. Amen po ba? Kaya mga galak po kayo sapagkat hindi ang inyong mga ganang sarili ang naghari ngayong araw na ito, kundi bagkus ang paghahari o ang oban ng ating Panginoon. Kaya tayong lahat ay nandito ngayon. Amen po ba? Kung handa na po kayo makinig sa aking mga kapatid na magbabahagi, ay ibibigay ko na po sa inyo ang unang magbabahagi. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos sa ating kapatid na alagad na si Lita Atinon ng Bagong Baryo. Isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. Nakita ko po kasi kanina yung baby mo, kapatid. Pinababahagi ng Ama, pinabalik sa akin yung pamangkin ko po na naulila. 5 araw lang pong nakakapanganak yung aking hipag. Namatay na po. Di ako po ang naanohang mag-alaga po dun sa baby. Nahipo ko po dito sa kanyang, may bukol po siya. Kaya pagkalibing po nung kanyang ina, dinala ko po dito kay Apo. Pinatapalan po sa akin ng mahal na Apo ng katakataka, siyang na araw ko pong daw puntapalan. 5 araw ko lang pong natapalan, buhay po ang Diyos, natanggal po ang bukol niya dito sa kanyang likod ng tenga.
At umayos na rin po ang pakiramdam po ng aking pamangkin. Hindi na po ako ganong nahirapan sa kanyang sa pagpapaalaga. At ang akin naman pong mahal na ina, dito rin po siya nagkaroon ng kagalingan. Kung saan ko din po siya dinala na ayaw nga po una pang sumama sa akin dito. Sabi ko po, nanay, doon po kayo kako gagaling sa dambana. Tara po kako kayo. Medyo po may kakulitan. Saan po siya nag-aaya. Inanong ko po, nung bandang huli po siya na po nag-aya dito. Dito nga po siya naupo nung una, hinipo po siya ng mahal na apo. Nung pong hinipong ganon, pag uwi po sa amin, nakatulog na po siya. At nang ginawa na po ang pakiramdam niya. Kaya po, inano po ni siya ng pagsisiyam, nagkaroon po siyang nangganap na kagalingan, hindi na po siya na doktor. Di po napakabuhay po ng ating Panginoon. Sa pagtitiwala lang po natin at sa Panginoon, hindi po niya po tayo pababayaan. Yun lang po at isa pong mapagpalang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat kapatid sa iyong pagbabahagi. May imposible po ba sa ating Panginoon? Wala po. Ano po? Kaya po magtiwala po tayo sa Kanya na kung paano nga pong tumugon tayo sa panawagan niya ay mayroon po siyang magagawa sa ating buhay. Amen po ba yon? Nalulungkot pa po ba kayo? Hindi na po kasi malamig ang panahon ngayon. Medyo masarap makinig. Ano po? Okay. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang ating kapatid na taga-Tondo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na si Joanna Cortez. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa mga alagad, sa mga choir at sa mga caps at sa kapatirang Divine Mercy. Ibabahagi ko lang po sa inyo yung kaganapan po nung namatay po yung tiyuhin ko. Pinuntahan po ako ng pamangkin ko sa bahay namin na sabi may emergency daw po. Pero hindi ko pa po alam na may namatay. Ang akala ko po yung tita ko, dadaling ko sa ospital. Sabi ko po, naku, wala akong pera. Bago po ako sumama sa kanya, umakyat po ako sa kwarto. Dumulog po ako na siya na po yung bahala sa amin, kung saan naman po kami makakarating. Ngayon, pagdating ko po sa Pretel, sinabi po sa akin ng tiyahin ko, nag-hysterical na po siya na wala nang araw po. Ang bangkay po kukunin po namin sa Malolos. Ang tanging pera ko lang po sa katawan nun is 40 pesos. Sabi ko po, bahala na po ang ama. Ngayon po, hindi ko po alam kung kanino po time na. Pero sadyang marunong ang ama, hindi talaga nabayaan. Yung pong isang tao na dalaga pa po ako, hindi ko po siya talaga kinikibo. Talagang kinaiinisan ko po talaga siya. Pero nung araw po na yon, sa kanya po ako lumapit. Isang approach ko lang po, wala pong pasabi, tinulungan niya po kami. Nakuha po namin yung bangkay ng tito ko sa Malolos ng walang kahirap-hirap. At pagdating ko po dun sa Malolos, ibinigay po siya sa akin ng amo niya. Na totally lahat po, bayad yung gastos. Inuwi lang po namin siya ng mapayapa, lahat ayos na po. Kaya purihin po ang ama na kahit kailan po talaga hindi po niya tayo pinababayaan sa lahat ng oras. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat kapatid sa iyong pagbabahagi. Tuwiran nga po ang paglingap. Ang pag-ibig ng ating Ama ay tuwirang pinadarama sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Kung minsan nakala natin wala na tayong pag-asa, subalit kung kumilos siya ay instant. Amen po ba yon? Walang nakababatid. Ano po? Amen po ba? Hambing din po ngayon, hindi natin alam kung ano ang biyayang makakagda natin sa ating Ama. Buhay po ba ang Diyos? God is best. And all the time, Divine Mercy, Mama Mary,
Apo Conchillo. Ginigising ko lang po kayo, baka makatulog kayo kasi medyo masarap pong matulog ngayon at medyo pagod kayo kanina sa pag-indak at masarap ang hangin, so masarap matulog. Amen po ba? Kaya wag po kayong matutulog, wag kayong magpapaagaw sa ating kalaban. Amen? Okay, ang aking pong susunod na tatawagin ay ang aking kapatid ni si Lovely Fernandez. Ating pong palakpakan ang buhay ng Diyos sa kanyang katauhan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Marami po na sa inyo nakakilala sa akin. Taga San Miguel, Bulacan po ako, yung isa po sa na masyadong nasalanta ng bagyo. Pero buhay ang Diyos, nandito po kami kayo ng pamilya ko. Palakpakan po natin ang Diyos. Doon po kwento ko po sa inyo yung nangyari po sa amin nung kasagsagan ng bagyo. Nung gabi po, hindi pa po masyadong malakas yung ulan. Ano pa lang, pa konti-konti pa lang. Hanggang sa nag-alas 10 ng gabi, sobra pong lakas ng hangin. Yung bahay po namin konkreto na matibay po. Kapag konkreto po, talaga pong hindi na ng bagyo, hindi siya na-shaken. Pero nung gabi po na yon, takot na takot po talaga ako. Kasi po yung pintana po namin, para po siyang matatanggal. Yung pintana po namin, yung mga sliding po na malalaki. So akala ko po matatanggal siya hanggang sa nung kasi may baby po kami sa bahay eh. Nandun po kami sa kwarto ng mga kapatid ko, doon lang po kami. Kasi po nakakatakot po sa labas, hindi po kami lumalabas. Pamiyamiya sabi ko, parang may naaamoy akong amoy tubig. Yung tubig pala, tumatagas na sa bintana namin. Kumbaga silyado po yung mga bintana namin, may silicone po yan, pero tumatagas po siya. So sobrang lakas po nung hangin talaga. Lumipat kami sa sala, nandun sila mama. Ngayon, doon sana kami matutulog kasi nga tumatagas na sa kwarto. Pamiyamiya, nagising kami ng kapatid ko, parang basa. Yung pala, tumatagas na rin yung tubig doon sa sala. So wala po talagang tuyong pwesto doon sa bahay namin, kundi sa kwarto nila Papa. Pero basa din po yung sahig, doon lang kami sa kama. Nagpalipas po kami doon hanggang mga alas 2 na po, alas 3 tumigil yung hangin at saka ulan eh. Kasi po sobra po talagang lakas. Nung medyo hindi po kami nakatulog. Nagdadasal lang po ako sa sarili ko na, Lord, sabi ko, patigilin mo na po kasi parang hindi po siya titigil eh. Sobrang, yung dibdib ko po, ako po, may sakit ako kasi nagdadialysis po ako pero hindi halata, di ba? Pero yung dibdib ko po noon, feeling ko lalabas na sa sobrang kaba. Kasi sobrang nakakatakot po talaga yung hangin kung ma-experience nyo. Ewan ko lang po dito sa Candaba kung mayroon po, ganun din po kalakas. Malakas din po. Doon po talagang sobrang nakakatakot. Pero nagdasal po ako sa loob-loob ko na, Lord, kung ano man po yung gusto mong ipahiwatig at gusto mong igawin para sa amin, kung ano pan po yun, alam ko pong makakabuti yun. Kinabukasan po ng madaling araw po, si Mama, nagising ako. Sabi niya, anak, yung baka mo daw nawawala. Sabi ko, nagulat ako. Sabi ko, naku, nawawala yung baka ko, yan lang kaisa-isa kong baka. Noong umaga po, lumabas ako, nakita ko po talaga yung damage na ginawa nung bagyo. Yung tubig po pala na yon, panatag kami sa bahay namin, yung tubig pala na galing sa ilog, nandun na sa may kanto namin. Malapit na pong pumasok. Kung hindi po siguro huminto yung ulan, baka po napasok po yung lugar namin. Pero mabuti po talaga ang Ama, hindi po niya hinayaan yon. Kasi po, talaga pong alam po niyang wala naman po kami nang pupuntahan eh. Pag pumasok po dun sa lugar namin, wala na po kami ibang pupuntahan. Pero po yung iba po talagang lugar, wala na pong bubong, wala na po yung bahay nila, nadurog na po talaga yung bahay nila kahit po yung talagang yung iba po katatayo lang ng mga poultry, bumagsak po talagang lahat yun. Ngayon po, sa bayan po namin, yung pinakapalengke po namin, lampas 2 tao po yung taas ng baha, marami pong namatay. Pero po, dahil kahit po nangyari po yun sa amin, pinagpapasalamatan ko pa po kasi sa bayan po, grabe nangyari. Maraming namatay, may nakuryente, nawalan ng mga kabuhayan. Pero kami, yung iba po doon, mabuti pa din po yung iniisip ko kasi yung si Lord, imbis na mangyayari din po sa amin, hindi eh. Kumbaga yung iba nangyari sa amin naman, hindi po. Kaya po dahil po sa kabutihan na binigay ni Lord sa amin, nahandugan ko na lang po siya ng awitin. Sige. Yung awitin ko po,
Kasi po tayong lahat po parang, naisip niyo po ba, bakit po ngayon puro kalamidad? Sa Cebu po, biglang lumindol. Hindi po ba, parang ipinapahiwatig sa atin ni Lord na, mga anak, dapat na nating magbago. Para po tayong mga tupang ligaw na nasa kawalan po, na hindi po natin alam kung saan po tayo pupunta. Ngayon po, siguro po kaya po tayo pinararanas ni Lord ng mga kalamidad na ganito para maisip po natin at ma-realize po natin na oras na para magbago tayo. Huwag na po nating hintayin na masangkot man nga tayo sa kalamidad na yun, isa tayo sa mga mamatay. Paano tayo makakapagsisi, di po ba? Wala na pong panahon, kaya po ngayon na po yung panahon para gawin natin yun. Malapit na namang lumubog ang araw, dilim ng gabi darating na naman. Sa paghimlay mo, isip mo'y maglalakbay, nakatanaw sa kawalan. Lumipas na naman ang isang araw sa buhay. Takbo ng buhay mo'y di mo na mamalayan. Sa bawat sandaling darating at papanaw, buhay mo'y tila parang kulang. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Salamat po. Maraming salamat kapatid sa iyong pagbabahagi. Tunay nga po ang mga kumikilala sa ating Panginoon ay hindi niya pinababayaan. Amen po ba? Pero inyo po, nakita ko po kasi sa balita yung sobrang damage nga po ang nangyari sa San Miguel, yung pong bumagyo. Ano po? Talaga pong mahal na mahal po sila ng Ama. Di po ba? Hindi sila nawala ng tirahan. Although, medyo napasa po yung kanilang sahig. Meron naman pong kama, di po ba? Para kanilang mahigaan. Amen po ba? Kaya mahal na mahal po ng Ama ang mga anak na kumikilala sa Kanya. Amen po ba? Lahat naman po mahal ng Ama kahit po hindi kumikilala. Kaya nga po, di ba binibigyan niyo yung kaparaanan ng sa gayon ay makilala siya? At mahal na mahal po niya yung mga tupang ligaw. Hindi po ba iniiwan niya yung 79 o yung karamihan na babubuti para hanapin yung nawawala o na naliligaw? Amen po ba yon? Kaya tuwiran nga pong mahal na mahal tayo ng ating Ama, tayo pong lahat ay hindi po masusukat ang kanyang pagmamahal. Amen po ba? Kaya mga galak ang bawat isa, matuwiran nga pong lumalapit, kumikilala sa ating buhay na Diyos. Gusto niyo po ba ng isang awitin? Akin pong tinatawagan ang aking Tatay Magno para po tayo ay alayan ng isang awitin. Isa o dalawa, tatlo? Pwedeng ano po, non-stop. More. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Ako po ay muling tinawagan dito sa banal na dambana upang ako ay mag-alay ng awit sa ating Divine Mercy at lalong-lalo na sa ating mahal na Apo na kinalugdan. At niaalay ko rin po sa ating mga alagad, mga tagasunod, pasyente, sa ating mga choir, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na
1, 2, 3. Konti naman. Nahalata ang kap ko, konti. Para po sa ating lahat. Ang awit ko'y alay ko sa inyo. Nagagalak itong aking puso sa banal na espiritu, handog nating pagsuyo. Tayong lahat ay magsama-sama, kapit kamay sa pagkakaisa, tumalangin sa Diyos Ama, bigyan niya tayong pagpapala. Ikaw, Ama, o Diyos Ama, ang nagbigay ng pag-asa. Pangalan mo'y sinasamba, nagpupuri sa'yo, Ama. Ang buhay ko'y sumisigla kung ikaw ay kapiling ka. Jesus, ikaw ang buhay ko, ayaw ko nang mawalay pa. O kiliw ko, sana'y di magbago, pagmamahal at pagsuyo ko, pagkat ang buhay kong ito ay laan lamang para sa'yo. Ikaw, Ama, o Diyos Ama, ang nagbigay ng pag-asa. Pangalan mo'y sinasamba, nagpupuri sa'yo, Ama. Ang buhay ko'y sumisigla kung ikaw ay kapiling ka. Jesus, ikaw ang buhay ko, ayaw ko nang mawalay pa. O kiliw ko, sana'y di magbago, pagmamahal at pagsuyo ko, pagkat ang buhay kong ito ay laan lamang para sa'yo. Pagkat ang buhay kong ito ay laan lamang para sa'yo. Salamat po. Maraming salamat. Salamat po. Ako po ay nagagalak sapagkat ako po ay nakapag-aalay ng awit kahit na hindi maganda. Kayo na po ang bahala. Ang aawitin ko po nito ay inyaalay ko po una sa ating Panginoong Diyos, sa ating mahal na Apo na kinalugdan at sa ating lahat. Inyaalay ko po sa inyo. Ito pong aawitin kong ito ay dati ko pong inyaalay sa inyo. Alam po ninyo, ako inuulit ko po. Masayang-masaya po ako pagka ako'y nakakapag-alay ng awit. Sapagkat, eka nga po, ang Apo, pag ikaw ay nahihilingan, sumunod ka, sapagkat yan ay apektado sa iyong kalusugan, ang mga inyaalay mong awit. Kaya po ako nagpapasalamat sa Diyos
Ang totohanan po, nararamdaman ko para pong masaya ako at lagi akong lumalakas. Salamat po. Kahit po ganito lang, pinakikinggan yung awit ko. Hindi po kagandahan. Kaya po, nagpapasalamat ako sa una sa Diyos at sa inyong lahat. Ang kagalingan po ng aking kalusugan, ito po, isa po dito nagmumula sa aking pag-aalay ng awit sa Diyos sa ating lahat. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Ang araw at gabi lumulungkot hirang sa mga suliranin, pinaglalabanan ang aking pagkukunwari sa buhay. Pagbabalat kayo sa katotohanan, anuman ang aking maging kapalaran, tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Ang araw at gabi lumulungkot hirang sa mga suliranin, pinaglalabanan ang aking pagkukunwari sa buhay. Pagbabalat kayo sa katotohanan, anuman ang aking maging kapalaran, tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Maraming salamat po. Salamat po. Nakapag-alay ako ng awit sa inyo. Ay, tama na po. Tama na po. Tama na po. Nasaan yung... Baka po naman magsawa na kayo sa akin. Wala na akong kante. Jesus, magmula nang kita'y makilala, di na napawi sa aking alaala. At kung tayo'y magkalayo, Jesus kong mahal, luhay di na natuyo sa aking mga mata. At kung
tayo'y magkalayo, Jesus kong mahal. Luhay di na natuyo sa aking mga mata. At kung sa iyong dambana may dumapong ibon, Jesus, kausapin mo at ako ay yaon. Nagbabalik sa'yo, humihingi ng lingap. Sugatan ng puso, dibdib ko ay wasak. O Jesus kong mahal, patawarin mo ako ay susuyuin kita't mamahalin. Magpahanggang libing. O Jesus ko, mahal kita habang ako'y may hininga. Ang puso ko't kaluluwa ang may-ari. Ikaw divine mercy. Salamat po. Takang po salamat. Maraming salamat po, tatay, sa inyong paghahandog. Sabi sa inyo, non-stop o long playing, okay lang sa amin. Kung paanong nagagala kayo sa tuwinang naghahandog kayo sa ating Panginoon, mas lalo higit yung hinahandogan natin. Amen po ba? Ang ating Ama, sapagkat hindi po ganang damdamin ng isang tao yan, kundi damdamin ng ating Ama na siya ay alayan. Amen po ba? Sino po bang mag-aalay ng awitin sa Panginoon na hindi damdamin niyang nagahari? I mean, damdamin ng ating Ama. Wala po, sapagkat di po ba ang tao ay abala? Abala sa kung saang bagay, o kung saan saang dako, abalang-abala. Subalit, ang mayroong paghahari o ang kalooban ng ating Amang naghari, siya ay naalala. Amen? Kaya hindi niyo po damdamin niya, kundi damdamin ng ating Ama. Amen po? Maraming salamat, tatay. At ngayon naman po, ang aking ibibigay sa inyo ay ang aking kapatid na si Florenda Salas ng San Isidro. Ayun po. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa kanyang katauhan. Kinakabahan po ako. Ang sishare ko po sa inyo, ang unang-una po, nung pumunta ako dito, hindi ako makalakad, itong mga tuhod ko namamagayan. Pero nung paglabas ko, okay na. Pangalawa po, yung diabetes ko. Dinulog ko rin po kay Apo. Nung una, nalalampot po ako, tulog ng tulog. Tapos sinabi ko kay Apo, bakit gano'n? Sabi na, pa-check mo yan. Sabi niya. Pina-check ko po, 270 ang aking diabetes. Tapos tinulog ko po kay Apo. Sabi niya, uminom kang dahon-dahon. Sa loob ng 9 days. Tapos po, gawin mo ng isang buwan. Sa loob ng isang buwan po, naging 164. Sumunod po, naging 140 na lang. Kaya ko na po yun, sabi ni Apo. Kaya hanggang ngayon, 140, pero kinaya ko po. Ngayon, 110 na lang. Kaya pupurihin po si Ama. Siya po nagbigay ng lakas sa akin. Salamat po. Pangatlo po, kala ko talagang hindi na ako makakarating dito. Kasi po, nadulas ako. Sa pader, ang layo po ang pinanggalingan ko. Umantak po ako. Tak-tak, sabi mo. Talagang po malakas. Narinig po ng mga aking mga pamangkin, nagtakbuhan sila, kala nila na paano. Itinayo po ako sa pinainom. Unang binanggit po si Ama, tulungan po niyo ako. Walang nangyari sa akin. Pag nung tanghali, pumunta po ako dito. Inaplos lang po ni Apo yan. May gasgas pa nga po ito Yun lang po. Kaya wag po kayong bibitib sa kanya. Siya po, si Ama, sa katawan ni Apong Conching. Maraming salamat po. Yun lang po. Huwag kayong bibitib.
Maraming salamat po, tita, sa inyong pagbabahagi. Obvious na po ba? Obvious pa po ba? Na talaga pong mahal na mahal tayo ng ang ama natin. Ano po? Amen po ba yon? Tulog na po ba ang mga anak ng Diyos? Gising na gising pa po ba? Kung gising na gising pa, mamaya ko na tatawagin ang aking Tatay Eli para tayo ay alayan ng isang awit ulit. At ngayon naman po ay ating palakpakan ang buhay na Diyos para sa aking kapatid na bagong hirang, ang ating pong kapatid na si Alma Miranda. Ating pong palakpakan ang buhay na Diyos sa kanyang katauhan. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa Ama sa malaking biyayang ipinagkaloob na ito sa akin. Sa pagmimithi ko po na mahirang bilang isang o sabihin na po natin na makapaglingkod po sa kanyang ubasan. Sa kabila po ng mga pinagdaanan, sakit, hirap, subalit sa patnubay at gabay ng Ama, lahat ng ito po ay akin pong nalagpasan. Lagi ko pong hinihiling sa Kanya na ang katatagan ay patuloy po niyang ipagkaloob sa akin. Bilang isang lingkod, hinihiling ko po sa Kanya na makatugon po ako sa Kanya sa bawat araw na may kagalakan ng buong puso at pagmamahal po sa bawat gagawin ko po. Nawa siya po ang manguna at siya po ang maghari. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo kung ano po yung pinagdaanan ko noon, na noong pong nagkaroon po ng karamdaman na aking kabiyak. Talaga pong masasabi ko po na isang pagsubok na kailangan po ng talaga pong pagbabata po, na sa kabila naman po ng ito nakita naman po ng Ama ang katapatan. Kaya pinagkaloob po niya ito sa amin. Ama, huwag mo po sana kami pababayaan. Ikaw ang manguna, ikaw ang maghari sa amin. Sa kalooban mo, ituro mo po sa amin ang lahat. Huwag po sana na huwag pong pawalay sa iyo, na maibigay ko po ang lahat. Sa kabila ng na kahit po ako nagtitinda, hinihiling ko po sa Kanya na siya ang magbigay ng kaparaanan upang sa bawat araw ako po ay makatugon po sa Kanya. Basta po, ang lahat ng ito po inaalay ko po sa Kanya. Alam ko pong hindi po niya ako pababayaan. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat, kapatid, sa iyong pagbabahagi. Nababasa po ng Ama, nababatid niya kung paano po ang pagmimithi ng bawat isa na siya ay mapaglingkuran. So, medyo nagtagal lang po yung kay kapatid na Alma sapagkat siya ay pinagbata muna at sinubukan. Ano po? Subalit, nakita nga po ng Ama ang kanyang katapatan, nakita ng Ama kung paano nga po ang kanyang pagmimithi na maging alagad po siya, kaya itinakda na po ng Ama na siya ay pinahintulutan na siyang maglingkod. At ang susunod ko naman pong tatawagin para alayan po tayo ng isang awitin ay aking pong tinatawagan ng aking Tatay Eli Fernandez ng San Miguel. Tay, request lang po ito, wala akong kasalanan.
Habang hinihintay po natin siya, akin muna pong tatawagin ang aking kapatid na alagad na si kapatid na Marisa. Atin pong palapakan ang buhay ng Diyos para sa kanyang katauhan. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon sapagkat muli naman po akong natawagan. Sobrang sorpresa ako sa kapatid ko pong si Bunso. Pero salamat pong muli at nakatindig na po muli ako dito. Nais ko lang pong papurihan ang ating Panginoon. Sa bawat araw nakakasadyad po kami lahat ng mga hinirang mga kapatid ko pong alagad. Sa bawat araw po ay nakakapaglingkod po kami. Sa kadakilaan po ng Panginoon, binibigyan niya po kami ng lakas, tibay at pananalig para hindi po kami mawalay sa Kanya. Salamat pong muli, Ama, sa pagbibigay niyo po sa akin. Sa bawat araw po na aming mga pagdadalisay, masasabi po namin na iyon ay parang sinasayawan na lang po namin ang buhay. Kung paano po kami nakakatawid sa bawat araw, parang wala lang po ang problema. Hindi po katulad ng dati na dinadamdam. Hindi po namin, parang lagi namin iniisip sa bawat araw. Subalit isang hiwaga po nang kami po ang lahat ay mabuksan sa dakong ito kung saan po binigay ng Panginoon ang kanyang espiritu sa katauhan po ng ating minamahal na Apo Kunching. Amen po ba? Kaya nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Kanya. Isa po ako sa mapalad na bilang isang lingkod niya. Kaya ang bawat araw po na dumadating po sa amin, sa akin po, bilang isang hinira nga po, kung titingnan niyo po ang buhay, titingnan niyo po kami mga alagad, parang simple lang po pero bawat isa po sa amin, may tinataglay na iba't ibang alang po kami. Meron pong malaki, merong maliit. Subalit, ang malaki po, yung maliit na kurampot na ibinigay po sa amin, meron pong kurampot lang, merong malaki. Yung pong kurampot na yon, pag ito po ay pinagsumikapan po namin mga alagad, unti-unti po, pinalalaki po ng Panginoon yon. Sa pananampalataya ko po, nag-umpisa po ako sa parang wala lang po. Nandito nga po ako, subalit ang aking isip at diwa, parang nasa sanlibutan pa. Sa pagsusumikap ko po bilang isang hinirang, wala po akong sinambit, kundi dumulog at humingi ng lakas sa Kanya. Sapagkat alam ko po siya lang ang makakatulong po sa atin lahat. Amen po ba? Kaya hindi po ako nawala ng pag-asa. Bawat po mensahe ng ating mahal na Apo Kunching, yun po ay aking sinasabuhay sa bawat araw po. Kaya po ang problema pong dumarating, masasabi po natin, sa akin po sasabihin ko po, challenge po sa buhay namin yon, bawat isang hinirang. Kanya-kanya po kami dinadala. Ako po kaya ko na pong pakibagayan ngayon si Satanas. Kapag po sumasalakay, sinasayawan ko na lang po si Satanas ngayon. Dati po inaawitan ko mapangit po ako sumayaw kaya naiinis na rin po sa akin si Satanas. Kaya minsan hindi na rin po niya ako masyadong, kumbaga sa siyempre po pag nasa kabanalan tayo, nandyan lang po si Satanas. Di po ba? Amen po ba? Nasa tabi lang po natin yan. Kaya dapat malakas po tayo sa Kanya. Kailangan po natin panaluhin ng Panginoon sa ating katauhan. Huwag po yung kalaban. Pero nasa sa atin po yun. Kung ito po ay isa sa buhay nga po natin. Kaya nga sabi ko, yung binahagi po sa amin mga alagad, na dati po na wala pa po kami dito lahat, kasi dito lang po kami nagkita-kita, kami po magkakapatid, lahat po kami mga alagad. Subalit parang matagal na po kami magkakakilala. Parang isa po kami pamilya. Titingnan po kami na minsan nandito po yung iba sa side. Minsan nandito po. Pero pag umakit na po kami sa taas, napakasaya po namin. Amen po ba? Salo-salo po kami kumakain. Kahit hindi po kami nawawala ng pagkain, sa totoo lang po. 2 taon na po ako dito.
Pero hindi ko po masasabi sa sarili ko na nawalan po kami ng yung po bang sinasabi natin biyaya. Amen po ba? Bakit po? Kasi po yung pong espiritu na dumadaloy po dito sa ating mahal na Apo Kunching, bawat isa pong alagad na binahaginan, bawat po isa nakikita ko po sa mga kapatid ko, nagsusumika po sila upang lumawak, mapuspos ng mapuspos, bawat isa po sa amin, nakikita ko po sa mga kapatid ko yung pagsusumikap. Siyempre po, nagagalak ang Panginoon sa amin. Amen po ba? Sa palagay niyo po ba, gugutumin kami ng Panginoon? Sige po, tumingin po kayo sa akin. Hindi po ba mataba ako? Oh. Ito po ba yung sinasabi sa akin nung pong minsan, yung mga hindi po nakakaintindi sa akin noon? Wala po akong babanggitin. Bakit ano nga po ba ang pinaglilingkuran ko? Ebidensya po ba? Hindi po ba? Obvious po ba? Tingnan niyo po yung katawan ko, hindi po ba mataba nga po ako? Sasabihin po bang ginugutom ako ng Panginoon? Hindi po ba, Tita Lucy? Hindi. Oh. Amen po ba? Kaya nagpapasalamat po ako sa mga bumabatikos. Sa akin, nagsimula po ako sa 2 taon. Napakadami po, pero sa tulong po ng Panginoon, pinagdaanan ko po lahat yan. Sa katatagan ko po, sa pamamagitan nga po ng salita na ibinibigay sa atin, sa katauhan po ng ating mahal na Apo Kunching, yun po yung susi sa akin, na hindi po dati na parang wala lang po yung sinasabi ng Banal na Espiritu sa katauhan po nating mahal na Apo Kunching. Subalit, nung magto 2 years na po ako, sinabuhay ko na po lahat yun. Sa pamamagitan nga po ng pakikinig ko sa ating mahal na Apo Kunching, sa pinabatid ng Panginoon sa atin po lahat, hindi lang po sa amin mga alagad, pati sa inyo pong mga pasyente, tagasunod, para po sa atin lahat ng mensahe na yon. Ngayon, kung meron man pong tatamaan, meron man pong maisa sa buhay, napakaganda po. Bakit po ako nung nagsimula, puro po tama sa akin ang mensahe? Minsan, nag-ano po ako, nag-react. Nandun lang po ako sa gilid. Subalit, habang tumatagal po, nakasadyad po ako sa pamamagitan nga po ng paggabay sa akin ng Diyos, na isabuhay ko po yon. Na minsan nga po may kahinaan, subalit nalalagpasan ko na po yon. Sinabi ko nga po sa inyo, sinasayawan ko na lang po yung bagay na problema. Wala na po sa akin yon. Lumalakas po ang aking pananalig sa Panginoon sa bawat mensahe ng ating mahal na Apo Kunching. Sa pamamagitan po niya na binigay ng Espiritu ng Panginoon sa atin lahat upang tayo ay magsipagbago, makakinig ng mabuting balita. Di man po natin siya nakikita, subalit araw-araw nararamdaman po natin ng Panginoon. Amen po ba? Kaya wag po tayong mawawalan ng pag-asa sa lahat po ng may karamdaman dito na nagtutungo. Nagdaan din po kami sa ganyan, pasyente din po ako noon. Marami po akong pinagdaanan. Subalit, pinanaig ko po ang Panginoon sa aking puso, nilinis ko pong ganap. Sa pamamagitan po ng pagbabanyos ko, sa katauhan po ni Mama Mary na ni Marianela, siya po ang nagbanyos sa akin noon. 2 beses po ako nagbanyos. Yung pong pagbabanyos, hindi lang po sa ano yan eh. Hindi lang po, huwag natin isipin sa karamdaman lang po natin yon, dumadalo yung tubig. Isipin po natin yung tubig na binubuhos po sa atin ni Mama Mary sa katauhan nga po ni Marianela. Isipin po natin na hinuhugasan po tayo ng Panginoon. Yung ating mga kasalanan na dati, unti-unti po niyang tinatanggal hanggang makita po niyang isinasabuhay po natin ng bawat mensahe niya sa atin. Kung paano po ba tayo nakakasunod sa bawat araw. Napalaki pong biyaya, amen po ba? Kaya po kaming lahat ng mga kapatid yung alagad, nagsusumika po kami sa bawat araw. Panalangin niyo rin po kami na makasadyad po kami sa bawat araw na aming paglilingkod dito sa dambanang binigay niya po sa atin na libre. Kasama po ang taong kinilugdan niya, ating mahal na Apo Kunching. Lagi po natin idalangin ang ating mahal na Apo Kunching. Lahat po tayo magtulungan. Yung pong mga kababayan natin na alam niyo na po, inadapuan ng mga sakuna, isama po natin sa ating panalangin. Kasi mas malakas po ang maraming nananalangin kaysa sa kukonti. Tayo pong lahat na nabuksan, na nakaunawa po dito, sobra po nating mahalin ang Panginoon, sapagkat nakilala na nga po natin sa lubusan, huwag na po natin aksayahin ang bawat araw. Kaya ang maiwan ko lang po sa atin lahat, sa mga kapatid ko po, at sa inyo po lahat,
lagi lang po tayong magtibay. Lagi po sinasabi nating mahal na Apo Kunching, magtibay lang po tayo. Lagi tayong makasadyad sa bawat araw. Lagi tayong manalangin sa pagising sa umaga, sa tanghali po, at sa gabi. Ganyan po ang lagi nating gawin. Hindi po niya tayo gugutumin. Maniwala po kayo sa akin. Tumingin na lang po kayo sa akin. Para pong ako po ang inspirasyon nyo. Para po sa ating lahat ng mga nananampalataya sa Panginoon. Lagi nating isabuhay ang salita ng Banal na Espiritu sa katawan po nating mahal na Apo Kunching. At yun po, lagi tayong magdalanginan at bigyan tayo ng lakas ng Panginoon sa bawat araw. Lang po at isang pinagpalang umaga sa tanghali pong ito. Marami po salamat sa kapatid kong bunso. Maraming salamat kapatid sa iyong pagbabahagi. Biyaya ng Ama ang tapang. Amen? Sapagkat di po ba, hindi naman po lahat matapang. Hindi matapang makipag-away, hindi po ba? Kundi matapang, matibay sa panindigan, sa pakikibaka sa buhay. Amen po ba? Kaya isang biyaya po iyon. Tunay nga pong ang biyaya ng Ama ay laganap. Amen po ba? Ang sino mang kumikilala, nananalig sa Kanya, ay tuwirang hindi po ginugutom niya. Amen po ba? Kami pong mga alagad ay tuwirang umaasa na kung papaano nga po ang pagbabata, ang paghahandog namin ng aming mga sarili sa Kanya, ay tuwiran nga pong hindi kami pababayaan niya. Maging sa mga kinakain, panlaman sa aming mga tiyan, hindi pa po kami ginutom ng ating Panginoon. Amen po ba yon? Hindi naman po kami naglilingkod ng dahil lamang po sa pagkain. Kung hindi, ang tuwirang mapaglingkuran siya nang sa gayon, ang aanihin namin pagdating ng takda ay tuwirang makamtan namin sa aming mga buhay. Amen po ba yon? Meron po bang gustong magbahagi? Meron po bang may kumukurkurkurubdob sa inyong mga puso diyan na gustong magbahagi? Maisiwalat ang kadakilaan ng ating Panginoon, ang kanyang kapangyarihan. Meron pong gusto magbahagi, kapatid na Arlene, gusto mo bang magbahagi sa araw na ito? Meron bang udyok sa iyo ang ating Ama? Meron bang gusto ko ikaw na maibahagi sa ating mga kapatid nang sa gayon ay maging inspirasyon nila? Ating pong palapakan ng buhay na Diyos para sa ating kapatid na si Arlene Tuberio. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Tunay nga po na buhay ang Diyos na sabi ko po kalooban niya, maisiwalat ko po ang kabutihan ng ating Panginoon. Bago po ako magpunta dito sa Dambana, nagpunta muna po ako sa ospital. Subalit yung pagpunta ko po doon, hindi po bilang kalooban ko dahil po yun requirements po sa office namin dahil kailangan po ng medical certificate. Ito pong nangyari sa buhay ko, naalala ko po yung binanggit ni Mother nung nag-share po ako noon. Sabi niya, kapatid, mag-iingat ka sa bawat pagbabahagi. Kasi daw po yung nangyari kay Tito Lito, yung sabi niya, di ba sinubukan po siya dun sa pananampalataya niya. Sabi niya, kaya anak, wag mo nang uulitin yun. Ganun nga po yung nangyari. Yung pong na-share ko po noon na bago po ako makarating sa lugar na to, nagkaroon po kasi ako dati ng sakit, achalasia, yung pong narrowing ng esophagus, tapos po nagkaroon po ako ng kidney stone. So bali po, gawa nga po ng trabaho, sobrang stress na, ewan ko nga po ba't nagpaka-stress naman po ako. Subalit napakabuti po ng Ama, 2 linggo ko na pong nararamdaman to talagang sa umaga po, talagang napakasakit po ng sikmura ko. Para pong ganun po ang kalaban kumbaga po medyo yung pong pananampalataya mo na matatag, na sa tingin mo po akala mo matatag ka na, minsan po aanuhin ng kalaban. Ayun nga po, sumumpong po ulit yung nararamdaman ko na suka po talaga ako ng suka, na napakasakit po ng sikmura ko, na talagang yung simptomas po nung dati kong sakit, nakikita ko na naman. Pumapasok po yung masamang kaisipan na baka po maulit na naman, tapos po kumikirot yung dito po sa naoperahan ko pong bato. Subalit napakabuti po ng Ama dahil kahapon po nakapagbabendisyon at napakaganda po ng mensahe sa akin. Pero kanina po, papasok na po sana ako. Pagising ko po ng madaling araw, pag po humihinga po ako, parang dito po napakasakit niya. Yun nga po, nag-ano po ako na wag nang pumasok. Alam niyo po, napakabuti ng Ama. Kanina po sabi ko, na dumulog po ako sa kanya na pagpunta ko po ng ospital, yung pong doktor na aabutan ko, gamitin niya po
napakabuti po ng Ama dahil kanina po habang kausap po yung doktor, alam ko po na hindi po doktor ang kausap ko. Alam ko po na banal na espiritu po yung kausap ko sa katauhan po ng doktor na yun dahil po yung pong laboratory na ginawa sa akin, purihin po ang Ama, normal po lahat. Tapos sabi niya, anak, wag daw po akong mag-alala. Tapos po, na-share ko rin po na dito po ako gumaling. At alam niyo po, napakabuti ng Diyos dahil yun po yung doktor na sabi niya, wala daw po siyang masamang, hindi niya po talaga inano yung mga herbal. At napakabuti po niya dahil para nga po talaga ang banal na espiritu ang nangungusap sa katauhan niya. Kaya po, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil hindi niya po pinahintulutan na yung pong nararamdaman ko po, talagang magapi po ako ng kaaway at lahat po ng papurit at salamat ay aking ibinabalik sa Kanya. Maraming salamat kapatid sa iyong pagbabahagi. Medyo na ano po ako, hindi ko po alam na nandito na ating mahal na Apo Ching. Kung paano nga po ang sa tuwin ay pag-aalay at paghahandog ng ating Panginoon sa kanyang katauhan, tuwiran po nating namnamin ang bawat salita niya sa pamamagitan ng Espiritong Banal sa katauhan ng ating mahal na Apo at tuwirang makikinabang po ang bawat isa. Maraming salamat po sa aking kapatid na nagsipagbahagi. Magsitayo na po tayong lahat at sama-sama nating awitin